Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan muna ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kalakasan, kalusugan, sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon sa bawat sa atin, sa ating mga kapatiran, sa ating mga viewers, sa lahat po ng mga masugid natin taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa ating mga sabay-sabay na hallelujah, pag-aasikaso na ating mga banal na gawain, church anniversary, crusade, at sa ating mga kapatiran na nagmamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa ating bansa na mapayapa. Praise the Lord, hallelujah. Sa kabila na mayroong mga iba't ibang klaseng mga pagbabanta ng kaguluhan, pero tayo po ay dapat magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat tayo po ay nasa mapayapang lugar sa ating bansa. Hallelujah. Paging sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tayong lahat ng mga anak ng Diyos ay patuloy at patuloy na dapat po magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sa bawat anak ng Diyos na nasa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, tayo po ay dapat magbantay sa ating mga kanya-kanyang kaligtasan. At sa mga hindi nakakadalo, wag po nating hintayin na tayo po ay papaalalahanan muna ng ating mahal na Panginoon bago tayo magpapakainit na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo ay merong freedom to choose. Hallelujah. Kaya dapat tayo pumili ng maayos na buhay sa sanlibutan ito. Yung merong gabay at patnubay na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi basta-basta itong ginagawa nating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay dapat laging pinapatnubayan at ginagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Hallelujah. Yan po ay isang bagay na dapat po nating iniisip. Hallelujah. Why limit God? Huwag natin lilimitahan ang ating mahal na Panginoon. Ang aking alam, kapag maikli ang paglilingkod mo sa Diyos, maikli rin ang pagpapala, maliit ang matatanggap mong pagpapala sa Diyos. Dahil pag mahaba ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, hindi ka pa nagbabanggit ng iyong mga pangangailangan. Alam na ng Diyos ang kailangan mo sa buhay. Dahil habang ikaw ay tumatagal na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, dapat nagmamature ang mga Kristiyano. Hallelujah. Dapat nagiging maayos ang kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo bonsai Christian. Tayo po ay malagong Kristiyano na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bawat gagawin natin, hingin natin ang gabay at patnubay na ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang mata ng mahal na Panginoon ay nakabantay sa bawat sa atin na gumagawa ng masama o mabuti. Kaya bawat lumalabas sa ating mga bibig, binabantayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang ating nababanggit ay mabuti, ang Diyos ay kasama mo. Kapag masama ang nababanggit mo, ang kasama mo ay ang kaaway ng Diyos, ang demonyo. Kaya sa bawat anak ng Diyos na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lagi nating isipin ang may Espiritu ng Diyos. Yon ay malapit sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung Espiritu ng Diyos mismo ang nagiging gabay natin. Lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Tayo natin mag-isang tumayo at manalangin. Lahat po ng anak ng Diyos, hallelujah. Mapagpalang ang masalangit sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Salamat po muli, mahal na Panginoon, na kami po ay malayang nakapaglilingkod sa iyo. Salamat po, mahal na Panginoon, na patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan, kalusugan, buhay at hininga upang magamit sa iyong banal na gawain. Salamat po na marami, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na kadalo, sa banal na gawain dito, sa Banggar, agaw din po sa Baknotan, mahal na Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na kanilang ipinagtatrabaho
ang kanilang kaligtasan. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga patotoo na mga kapatiran, sa gabay at patnubay mo sa bawat sa mga himala, kanilang natanggap, gagalingan ng mga karamdaman. Salamat po, maging sa paglangis mo sa mga papuring awitin, sa Joyful Solemn, sa awitin ng mga awit. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya, at sa pagbibigay ng ikapo at tandog ng mga kapatiran, na patuloy mong buksan ang mga dungawan ng langit at patuloy na maibuhos ang pagpapala sa iyong mga anak. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon. Tulungan mo po ako. Wala po akong magagawa kung sa akin. Father, in the name of Jesus, I beseech you, Lord God, to please open the minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power and anointing. Father, there is Jesus, to the first beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Bless thy word. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless you, beloved brethren. God bless you sa lahat nating minaman ng mga kapatiran, sa ating mga viewers, at sa lahat po ng mga nandito ngayon sa ating banal na gawain. Hallelujah. Talagang pagting sasapit na ang mahal na araw, mga kapatid ko, ay talagang napakainit. Talagang hindi biro ang init natin nararamdaman. Kung mahal na araw, napakainit, maaaring ito ay Marso, Abril, ang impyerno hindi lumalamig, lalong nag-iinit. Ang pakiramdam natin sa ating pisikal na katawan ngayon, mainit. Miski pagdating ng gabi, maalinsangan. Pagdating ng madaling araw, mainit pa rin sa kabila ng malamig. Kaya ito, mga kapatid ko, ay dapat yung titignan, pag-aaralan. Ang ating buhay sa sanlibutan ito ay pansamantala lang. Kaya nga, bawat anak ng Diyos dapat laging handa na. Ang babalikan ng mahal na Panginoon, yung mga handang-handa na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi yung nagiging handa pa lang. Yung laging handang-handa na nasasalubong sa ating mahal na Panginoon. Dahil pagtunog ng trumpeta ng Diyos, ang makakarinig lang yung mga naglilingkod na mainit sa ating mahal na Panginoon. Hindi madidinig ng mga malamig ang trumpeta ng Diyos. Dahil miski sa ating gawain, makikita natin, tayo lahat ay dapat nagbabantay na. Pag Wednesday, ang laki ng bawas ang ating attendance. Iilan lang sa mga kapatiran ang nagsisikap na makadalo. Pag Friday, overnight prayer, nakalimutan nila na yung overnight prayer katumbas ng 3 araw na pag-aayuno. Ngayon, pag Sunday, normal service lang yan. Yung mga kapatiran nakakadalo. Kaya maraming Kristiyano ang Sunday Christian. Dahil yun lang yung time na meron silang panahon na nakakadalo. Kung yung Merkules, Biyernes, wala kang time na nakakadalo, ang impyerno ay hindi lumalamig. Ang impyerno ay nananatiling mainit. Kaya pala ang sabi ng James, agawin ang mga nasa apoy. Aagawin talaga yung mga nasa apoy. Hindi pala basta-basta ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nakikipag-agawan tayo
sa demonyo, sa atin ang mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, ang inahabol natin ay pagpapala. Paano tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon kung hindi tayo tapat na naglilingkod sa Diyos? Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Hindi ang lahat na tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Miyerkules, gumagawa ka ng masama. Bakit? Nakalimutan mo ang pagkakatipon ng mga banal. Sinasadya na ng iba natin mga kapatira na mag-absent. Kaya kasalanan ka agad. Hindi ka nga nagnanakaw. Hindi ka nagbubukas ng pitaka na may pitaka. Hindi ka kumukuha ng may pera sa bag, sa wallet, o saan man nakalagay yung pera. Tukso eh. Pagipit ka, kakapit ka talaga sa patalim, masusugatan ka. Pagipit ka, dapat mong tawagan ng Diyos. Kumapit ka sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Kasi pag ikaw ang gumagawa ng solusyon na tinutulungan mo yung sarili mo, dalawa lang. Maaring ikaw ay nagkakasala dahil napipilitan kang gumawa ng masama. Kahit anong gawin mo, hindi makukuha sa isang araw na pag-aayuno. Hindi makukuha sa 3 araw na pag-aayuno. Hindi makukuha sa 10 araw na pag-aayuno. Magkakaroon ka na ng bad spirit. Mahirap yung magkaroon ka ng espiritu ng kleptomania. Magiging kleptomania ka na. Pakikialaman mo yung may pera ng may pera. Kawawa naman yung nag-iipon. Hindi ba yung mga nandyan sa labas, tignan nyo, nag-ipon sila ng pambili ng cellphone. Pag nakursunadaan ng snatcher, yung cellphone, aagawin na lang. Yung may-ari ng cellphone, iiyak na lang. Kaya minsan sa ating buhay ngayon, dito na tayo sa pakikipag-agawan kay Satanas. Kahit na Kristiyano ka na, matagal ka na, ipinanganak ka sa gawain, lagi ka na nag-hallelujah, praise the Lord, meron ka ng Espiritu ng Diyos, ang binabantayan ng demonyo, yung naglilingkod sa Diyos. Kaya yung mga nasa sanlibutan, kawawa naman sila. Kaya kahit anong kaguluhan na mangyari sa ating buhay, sa sanlibutan ito, sa ating bansa, ang Kristiyanong naglilingkod sa Diyos ay manatiling Kristiyano na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ipagsigawan natin na tayo maging proud na member of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako ay membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang Diyos dito ay nakikinig ng panalangin. Ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay ng tao. Ang Diyos dito ay nag-iimala. Amen! Kaya aagawin natin ang tao ngayon sa impyerno. Yung mga ayaw maglingkod sa Diyos. Pati yung mga naglilingkod sa Diyos na nagpapabaya, aagawin talaga natin sa impyerno, sa apoy na ng impyerno mismo. Hindi nagawang biro ito. Nakaatang na sa apoy ng impyerno. Ano sabi dito sa Jude? Versikulo 1, 20 hanggang 24. And praise the Lord. Ito po sa aklat ni Judas, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 24. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan, at ang ibang
nag-alinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan pati ng damit na nadungisan ng laman. 24. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod, at sa inyo'y makapaghaharap ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalulhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kalulhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Everybody say praise the Lord. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili na inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa kabubuhay na walang hanggan. At ang ibang nangag-alinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Kaya kahit na miyembro ka na ng Jesus Miracle Crusade, kapag ikaw ay nagpapabaya sa paglilingkod sa Diyos, nakaatang ka pa rin sa apoy. Kaya nga, itong salita ng Diyos ay present tense. Agawin. Kaya kahit nandito ka na, pag nagpapabaya ka sa paglilingkod sa Diyos, agawin ka sa apoy, sa kamay ni Satanas. Ngayon, naglilingkod sa ating malapay na mainit, sumusunod sa utos ng Diyos, yan ang nandyan, no? Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibay ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na madalangin sa Espiritu Santo. Everybody say, praise the Lord. Kaya bawat Kristiyano, ang pagpapahalaga natin sa mahal na Panginoon, tingnan nyo, dito sa Deuteronomio, pag pinapahalagan mong paglilingkod mo sa Diyos, yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, salin at salin at salin ng lahi. Ikaw, mag-ama, mag-ina, mag-asawa muna, mag-asawa. Siyempre, magkakaanak yung mag-asawa. Magkakaroon ng anak na lalaki o babae. Magkakaroon ng apo. Magkakaroon ng pamilya, lalaki ang bilang ng kanilang pamilya sa tahanan. Tingnan nyo dito sa Deuteronomio 12, 11 at sa 28. Umpisa muna doon sa 28. Basa. 12, Kapitulo 12, 28. Tapos Kapitulo 12, versikulo 11. Amen, praise God. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 12, versikulo 28, balik sa 11. Amen, praise God. Ganito po ang pagkasabi. Inyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na iniuutos ko sa iyo upang magpakailanman ay ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa Panginoon mong Diyos. Tignan nyo, pansinin nyo, yung mag-asawa, yung mga magulang, darating talaga yung time na mamamatay. Kaya nga sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die. But after this a judgment. It is appointed. Nakatakda talaga. Ngayon, ang salin at salin ng lahi, nandyan. May papamana mo sa iyong mga anak.
iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na inuutos ko sa iyo. Bawat isa sa ating kinakausap ng mahal na Panginoon. Individual. Upang magpakailanman ay ikabuti mo. At ang iyong mga anak, pagkamatay mo. Pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Pagka nahihiwalay ng Panginoon mong Diyos sa harap mo, ang mga bansa na iyong pinapasok upang ariin at yung halinhan sila na makatahan ka sa kanilang lupain. Kaya pala hindi nakapagtataka. At yung beloved mahal na pastor, Mama Dear, nasa langit na. Nasa piling na ng mahal na Panginoon. At ngayon na nag-aasikaso ng banal na gawain, yung mga anak na. Nagsipag-asawa sila, nandiyan yung kapartner na nila yung mga minister. Nagkaroon sila ng mga anak. Nagkaroon na ng mga apo, ating mahal pastor. Nagkaroon ng mga great-grandchildren. Lumaki ang pamilya. Yung salita ng Diyos na ipinangaral na ating mahal pastor, ang nakikinabang ngayon ang buong kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung panalangin, turo at aral ng ating parents in the Lord, ang nakikinabang ngayon ay ang buong mundo. Amen! Imagine tayo nakapagdaosan na tayo ng Golden Jubilee. Magkaroon na tayo ng 50th church anniversary. Kung ang ating mahal na pastor, Mama Dear, tumigil sa pangangaral ng katotohanan, ano ang susundan ng mga anak? Wala. Yung mga manggagawa na na-assign sa mga outreach station, sa lahat ng mga probinsya, nagkaroon ng mga pamilya, ano ang susundan ng kanilang mga anak, ng mga apo, kung wala ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Kaya pala sabi ng mahal na Panginoon, sa lahat ng mga nagpapahalaga, sa paglilingkod sa Diyos, sila yung pinapahalagaan ng Diyos. Amen! Yan ang ating papansinin, no? Kung ang Diyos pinapahalagaan tayo, iniingatan tayo araw-araw, pinagaling ating makaramdaman, binago ang ating mga buhay, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon sa physical, material, financial, spiritual, pinapahalagaan tayo ng Diyos, dapat ganun din. Ang bawat Kristiyano magpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Huwag natin titignan yung nakakatisod na bagay. Lahat naman nandito sa sanlibutan yung talagang nakakatisod. Gumawa ka nga ng mabuti. Ang hinahanap, yung mali mo. Gumawa ka ng mali, ang hinahanap, yung mabuti. Kaya saan ka pupunta? Sa ating mga nangunguna sa ating gobyerno, gumagawa sila ng mabuti, ang hinahanap ng kanilang mga detractors, yung masama. Gumagawa ng mabuti, ang hinahanap yung masama. Kaya mahirap pala. Maglingkod ka sa gobyerno, hindi yung mabuti. Ang hinahanap, kundi yung masama. O di sa paglilingkod sa Diyos, kahit na gumagawa ka ng mabuti, papainan ka ng demonyo para magkasala ka. Ano ipapain ng demonyo sa iyo? Gold, money, woman, kung ano-ano pa, marami. Kaya yung iba natin mga patiran, nung mahirap pa sila, mainit na naglilingkod sa Diyos. Nung yumaman na, unti-unti nang tinatamad na maglingkod sa Diyos. Yan ang minsan papansinin ng mga Kristiyano. Kaya pala totoo yung sinasabi ng Mateo 7:21, hindi ang lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit. Dapat yung gumagawa lang ng kalooban ng Diyos na nasa langit. Everybody say, praise the Lord! Kristiyano ka na, nandito ka na. Binigyan ka na ng power ng malapay noon to ransom the sick, and the sick shall recover. Marami kang pinanalangin, nagsigaling.
minsan, napupunta sa iyo yung papuri. Nakakalimutan purihin ng Diyos. Kaya pala sabi ng ating mga pastor, hindi siya ang nagpapagaling, kundi ang Diyos na nasa langit ang nagpapagaling. Amen! At sinabi pa ng ating mga pastor, wala pa siyang nagagawa. Ganon kababa ang man of God. Ganon kahambol ang man of God. Dahil pag nagpakababa ka pala, itataas ka ng Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Ngayon, pag nagmamataas ka, ay delikado yan. Talagang delikado yan. Kaya yung ating mga patiran, dapat lagi yung titignan yung mga sarili natin na tayo po dapat lagi nasa mababa. Kung marunong kumain ng kanin na nilagyan mo lang ng bagoong, magpasalamat ka, may kinakain ka. Kung ikaw kumakain ng kanin, ang ulam mo tuyo, magpasalamat ka. Kung kumakain ka, ulam mo sardinas, magpasalamat ka. Eh yung iba, pag wala makain, nagre-reklamo. May kinakain na nga, nagre-reklamo pa. Di lalo na talaga yung wala, magre-reklamo. Kaya pala sabi ng ating malapastor sa akin, no, hindi ko na makakalimutan ito habang nabubuhay ako hanggang sa mamatay na. Kung paintulutan ng malapay noon na talagang may tuldok na yung aking buhay, praise the Lord. Pero habang wala, ay sinasamantala ko. Dahil alam ko ang sekreto eh. There is Jesus' life and there is Jesus' life giver. Kaya pag sumusunod ka, gumagawa ka ng kalooban ng malapay noon, huwag kang manghinayang sa ginagawa mo. Kaya pala sabi ng Biblia, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil darating isang araw tayo mag-aani. Amen! Basta tanim ka lang ng tanim. Oh. Nagtanim ka sa mabuting lupa. Oh, aanihin mo yan. Pero kapag ang tinanim mo sa batuan, delikado, hindi tutubo. Magkakaugat lang, pero hindi lalaki. Oh. Eh ngayon, iba na ang pagtatanim ng mga ng mga halaman. Oh. Nilalagay na kagad nila dun sa Nilagay ng lupa, tapos lagay na yung pechay. Ilang buwan lang, yung pechay, tumubo na. Inalagaan dahil tinutubigan, tinitiligan, ilang linggo lang yung pechay, pwede nang kainin. Oh, eh kung yung tanim mo, mangga, tatanda muna yung mangga. 5 years, 10 years, baka yung nagtanim, hindi matitikman yung bunga ng mangga. Mauna na siyang mamatay kesa dun sa mangga. O, kaya minsan tingnan nyo, iisipin niyo yan, O, tumatanda tayo sa paglilingkod sa Diyos. Habang sunod ka ng sunod sa kalooban ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos patuloy at patuloy na ibibigay sa iyo dahil naglilingkod ka at sumusunod ka sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kapag titigil ka, wala kang aanihin. Wala kang matatanggap. Hindi mo matitikman yung bunga na yung tanim. Kaya dito pala sabi, tingnan nyo generation by generation, sa ating beloved man na Pastor Mama Dir, tapos yung kanyang mga anak. Ngayon, mga beloved minister, yung mga pamilya na nila, yung mga apo. Kaya pala marami sila. Yung ating gawain pala, hindi lang talaga pang Pilipinas. Pang buong mundo. Amen! Imagine, inano ng malapay sa ating mga Pastor Mama Dir, yung pagkalat ng salita ng Diyos. Kaya pala sabi ng Lucas 11:28, yung nakikinig ng salita ng Diyos, mapalad. Everybody say, praise the Lord. Pero may kadugtong. Basahin natin. Praise God. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, versikulo 28. Datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos
at ito'y ginaganap. Empress. Amen! Mapalad yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. At ito'y ginaganap. Kaya pala hindi sinabi ng Biblia na tapos na. Pag ikaw ay dumalo na, tapos na. Pag ikaw ay nandito na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ligtas ka na. Hindi. Kailangan ipagtrabaho mo yung kaligtasan mo. Maglingkod ka ng maayos sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kung ang patibong ng demonyo sa pera lang, wala, limitado ka. Ang paglilingkod mo sa Diyos, 100, 200, 500, 1,000, 5,000, 10,000, wala na. Yung mukha mo, mukha ng pera. Kasi limitado na paano kung wala kang pera? Kaya pala sabi ng ating mga pastor, yung sako, hindi tatayo pag walang laman. Kaya pala sabi ko, nung panahon na ako'y nauutusan, Brother Nanding, ito ang budget. Andiyan na, ang pan-diesel ng sasakyan. Nandiyan ang budget, pan-sounding. Nandiyan ang budget, pangkain nyo. Binigay na lahat. Kaya pala kikilos ka na Sasabihin mo na, mahal na pastor, ano po ang lugar na pupuntahan namin? Ito ang lugar na puntahan nyo. Kausapin nyo yung mayor. Nakausap yung mayor. May paintulot na. Maghanap kayo ng bahay. Yung tutuluyan. May nakausap na. Mahal na pastor, mahal ang bayad. Tawaran. Pag ayaw pumayag, maghanap kayo ng iba. Kilos. Naranasan ko. Wala kami makitang bahay. Wala kami makitang lugar na mag-aasikaso kami ng krusada. Alam niyo kung saan ako natulog? Sa sasakyan. Bibili kami ng pagkain. Sa sasakyan na kami kumakain. Kailangan ang Kristiyano adjustable. Hindi yung nasubukan mo lang matulog sa hotel, gusto mo lagi ka nang sa hotel. Natulog ka lang sa magandang lugar, gusto mo nasa magandang lugar ka na. Kailangan adjustable ka pag Kristiyano kang nagmamahal sa kaligtasan. Ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa sarili. At ang pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa mga taong ililigtas ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya pala tayo inuutusan ng mahal na Panginoon magkrusada. Mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang ating sarili. Dahil kung wala ang Diyos sa atin, wala tayong magagawa. Amen! Everybody say, praise the Lord! Ngayon, kung mahal mo ang sarili mo, hanapin mo yung mga ililigtas ng Diyos. Yung mga taong napapahamak, aagawin mo sa apoy ng impyerno. Amen! Dahil marami namamatay ngayon na walang Kristo sa puso. Tuloy na sila sa impyerno. Maraming namamatay na ang Diyos nila ay ribulto. Tuloy na sila sa impyerno. Maraming tao, walang panahon sa Diyos. Pag namatay, tuloy na sa impyerno. Pero tayo na naglilingkod sa Diyos, may panahon tayo sa Diyos. Kaya ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay katulong natin. Walang pagkalugi. Lagi tayong nakikinabang. Amen? Kaya nga nung panahon na sabi ko, mahal na Panginoon, ang paglilingkod sa iyo ay napakahalaga. Pinatunayan ko. Hindi ko lang sinabi, kundi pinatunayan ko. Mahal na Panginoon, iiwanan ko ang aking bisyo. Wala na akong pinansyal, wala na akong source of income. Ilang income ko noon, nasa sugal. Ako ang breadwinner sa amin. Hindi kayo maniwala? Magpapaigib ako ng pampaligo ko, may bayad. Bibili ng pagkain, mag-uutos ako, may bayad. Grabe. Yung panahon ako'y nagsusugal. Ang puhunan ko pera. Dahil yung pera na galing sa sugal, madali maubos. Madali mawala. Madali malaspag.
Pero kapag ang pera galing sa Diyos, pahalagaan mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Dahil ang Diyos na pinupuri mo, siya ang may-ari ng buong sanlibutan ito. Pagkatapos na magawa mong kalooban ng Diyos, hahabulin ka ng pagpapala, bibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Amen! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Deuteronomio 12:11. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 12, versikulo 11, ay mangyayari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan, ay doon ninyo dadalhin ang lahat na aking inuutos sa inyo, at inyong mga handog na susunugin, at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi, at ang handog na itataas ng inyong kamay, at ang lahat ng inyong piling panata na inyong ipinanata sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo, hindi lang yung tithes and offering ang pinag-uusapan dito. Hindi lang yung ating binibigay tuwing may gawain tayo. Normal na yung nagbibigay tayo ng tithes and love offering. Pinaka-normal life na ng Kristiyano yan. Nagbibigay ng tithes and offering. Ngayon, pag hindi ka nagbibigay ng tithes and offering mo, abnormal ka na Kristiyano. Tumatagal ka na naglilingkod sa Diyos, hindi mo sinusunod ang utos ng Diyos, anong mangyayari sa inyan? Paano kapag papalain ng mahal na Panginoon? Paano bibigyan ng biyaya ng Diyos ang mga mahal mo sa buhay na gagamitin ng mahal na Panginoon sa iyong pangangailangan? Wala. Kaya ang sabi dyan, ay mangyayari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan ay doon ninyo dadalhin ang lahat ng aking inuutos sa inyo. Ang lahat na aking inuutos sa inyo na ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi at mga handog na itataas ng inyong kamay, at ang lahat ng inyong mga piling panata na inyong pinanata sa Panginoon. Tithes and offering. Meron ka pang special offering. Meron kang panata. Mahal na Panginoon, magbibigay ako para sa kusada. Hindi na tithes and offering, kundi extra blessing to save more soul. Yan ang lagi mong isipin, yung nagbibigay ka, huwag mo kaagad hahanapin yung kapalit. Nagbigay na ako ng Miyerkules, ba't hindi pa na ibabalik? Nagbigay na ako ng Biyernes, bakit wala pa? Ngayon linggo, magbibigay na naman ako? Ano ba to? Walang tigil na pagbibigay? Magpasalamat ka at buhay ka na nakapagbibigay ka. Magpasalamat ka na nakapag-hallelujah, praise the Lord ka, nakapagbibigay ka. Amen! Eh yung iba, wala na. Nalagot na ang kalanghininga. Hindi na sila makapagbibigay, sila na ang bibigyan. Matatanggap ma? Matatanggap ba ng nasa ataol? Kayo mag-isip. Kaya minsan ang mga Kristiyano, mahilig magreklamo. Anong nirereklamo mo? Yung buhay ka pa? O yung mamamatay ka? Kaya palang Biblia, talagang masyadong malaman . Buti yung tinapay, pagka walang palaman, hindi mo kagad makain. Mamimili ka ng palaman. Ano gusto mo?
Peanut butter? Liver spread? Anong gusto mong palaman? Star margarine. Ayan, may ebidensya. Pag star margarine, tumatangkad. Eh yung iba, ipinapalaman yung itlog. Wala. Nabubugok. Kaya ang buhay, wala, bugok. Wala nangyari. Ako, buti na lang, ako iba eh. Yung tinapay, sinasawsaw ko sa kape. Ay, nag-gimasin, tamabugwan siya tinapay. Yung tinapay na isawsaw sa kape, kinain yung kape. Mali, kinain yung tinapay. Yung kape ininom. Ay, nagimas. Yung pinagugasan ng tinapay, iinumin din. Bakit nga kaya, no? Bakit hindi mo kainin yung tinapay na hindi mo na kailangan isawsaw sa kape? Ang gusto mo kasi, yung maramdaman mo yung lasa. Sa paglilingkod sa Diyos, kapag walang pagsubok ang Kristiyano, walang lasa ang paglilingkod mo sa Diyos. Kaya kailangan meron din pagsubok para tatatag ka. Ang pagsubok ay magpapatibay sa iyo. Amen! Ang pagsubok ay magpapatatag sa iyo. Ang pagsubok ay magpapalapit sa iyo sa Diyos. Imagine, yung iba aagawin mo sa apoy ng impyerno, ikaw na yung inuutosan ng Diyos na aagaw sa kanila. Ano ibig ko sabihin? Dapat ang Kristiyano matagal na naglilingkod sa Diyos, nagmamature na. Amen! Dapat yung mga matatagal ng Kristiyano, sila na yung tagapagturo sa mga baguhan. Everybody say, praise the Lord! Hindi yung mga baguhan ang magtuturo sa mga matured. Mali. Dapat yung mga matured na magtuturo sa mga baguhan. Kaya pala sa ating banal gawain, lahat ng bagay pinahintulutan ng mahal na Panginoon. Ang ating parents in the Lord, nasa langit na. Amen! Pinagpahinga na ng mahal na Panginoon para kikilos ang mga beloved Almeda children, ang mga beloved ministers, ang mga apo, ang mga great-grandchildren. Bakit? Binasa natin kanina eh. Maisasalin pala ng maisasalin ang mabuting bagay na itinuro ng ating parents in the Lord. Amen! At sa ating mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga ordained preacher, mga preacher, prayer warrior, mga ginagamit na malapin sa church. Ngayon, tignan nyo, salin sa ibang lugar. Dumami ang manggagawa, dumami ang kapatiran. Bakit? Yung mabuting bagay na itinuro na ating mga pastor, kumalat na isalin. Everybody say, praise the Lord! Pati sa abroad. Kaya tayo ng mga magulang, pag hindi tayo nagiging pagpapala sa ating mga anak, ano may papamana natin sa kanila? Na mabuting bagay na turo ng Diyos. Yung mabuting bagay na turo ng Diyos, yung manalangin ka, magpuri at mag-ayuno. Magbasa ka ng Biblia, sundin mo ang utos ng Diyos. Amen! Sundin mo mainam ang utos ng Diyos. Ano ipapamana natin sa ating mga anak? Sakit? Bagay, madaming sakit ngayon. Mana-mana. Sakit sa puso, minana ng anak. Yung anak nagmana ng sakit sa puso, inatake na stroke. Yung hindi na kaya ang stroke, patay. Yung iba, minana, diabetes. Hindi na kaya na ng diabetes, pinutulan ng kamay, ng paa. Ganon ang gusto natin ipamana sa ating pamilya. Yung sakit, na maliwanag sa salita ng Diyos, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya ba ang Kristiyano, nararamdaman mo na may karamdaman ka,
May inuutos ang Diyos na gagawin mo. Meron na isang Diyos na ipagawa sa iyo. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Everybody say, praise the Lord! Pero meron mga normal na karamdaman. Kaya nga ang buhay natin normal tsaka abnormal. Oh, tingnan nyo, pagka ikaw ay high blood, ayos. Pag ikaw ay low blood, ayos. O saan ka ba lalagay? Kaya pala maramdaman mo, ay high blood ako. O anong gawin mo? Magpahinga ka. Low blood ako. Ay, kumain ka. Ano yun? Nagpapahinga ka rin. E paano kung nagpahinga na? Nawala ng gisingan. Ibang klaseng pagpapahinga na yan. Kaya pala ang Kristiyano, magpasalamat tayo pag may pagsubok tayo, napapalapit tayo sa Diyos. Amen! Dahil lagi kang nakakapanalangin, umaga, tanghali, hapon at gabi, kahit ikaw ay tulog, nagigising ka, nakapagpupuri ka. Tingnan mo, pagka ilang kanta nakapagpuri ka, dadalawin ka na ng antok, makakatulog ka na. Babantayan ka na ng anghel ng Diyos. Ang Diyos mismo, kasama mo na. Amen! Kaya nga sa pagtulog mo, hanggang sa paggising mo, kasama mo ang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Tingnan nyo sa ating paglilingkod sa mga Panginoon. Imagine nung kaya minsan mainam talaga nagbabasa ka ng Biblia. Oh. Lahat ng hipuin ng kamay mo, lahat babasbasa ng Diyos. Kaya pala lahat ng ating mga ibinibigay, ano ginagamit natin? Kamay. Everybody say, praise the Lord! O, basahin natin, Deuteronomio 28:8. Deuteronomio 15:10. Deuteronomio 28:11-12. Dito sa Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 8. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain kanya sa lupain na ibibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Konting prayer pa, maalis yung nervyos mo. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo na iyong kamay at pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sa 9, itatatag ka ng Panginoon sa isang banal na bayan sa kaniya gaya ng kanyang isinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, kailangan talagang perfecto ka eh. Amen? Hindi ka mape-perfecto pag hindi ka dumadalo. Ano ipapakain mo sa kaluluwa mo ng Miyerkules? Siningag? Ano ipapakain mo? Noodles? Ano ipapakain mo sa kaluluwa mo? Hindi ka dumalo. O, chicherya? Wala na. Para lang sa tiyan niya, no? O, gutom ang kaluluwa mo. Kailangan yung kaluluwa mo ang pakainin mo ng Word of God. Amen! Di baling wag makakain yung physical mong katawan. Kasi yung paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, doble-doble yung pagpapalang matatanggap mo. Physical blessing, good health, amen! Material blessing, ang mahal na Panginoon magbibigay sa iyo ng mga pagpapala na hindi mo nakikita. Spiritual blessing, hindi ka na magkakasala. Ang Espiritu ng Diyos ay laging gagabay sa iyo. Amen! Amen! Financial blessing, merong gagamitin ng Diyos. Bukas makalawa,
May kakatok sa pintuan mo. Amen? Ba't isa lang ang pumapalakpak? Hindi pa siguro nila naranasan. Yung may kakatok sa pinto mo, may dalang pagpapala. Oh? Ako naranasan ko na yan, kaya hindi ako nanginayang sa paglilingkod ko sa Diyos. Oh? Sa lahat ng mga outreach station na inasikaso namin, nagugulat na lang ako. Kung kailan wala kaming makakain, may pupunta sa pastoral house. Oh? Kakatok! Ay nagpupuri ako. Kakatok ko. Pag mahina yung katok, makamulto yun. Pero pag malakas ang katok, ay talagang tok-tok-tok. Masakit sa tainga. Mapipilita ka lumabas. Ano po yun? Dito po nakatira si Brother Nanding Manalang. Opo, ito, kausap na ninyo. Sabi ng kausap ko, ay nako, pinagpala po kayo, pirmahan nyo ito. Hindi ko pa natatanggap, may pirma na kagad. Ano yan? Meron pong magbibigay sa inyo na isang sakong bigas. Oy, bigas lang? Nagreklamo pa ako? Ba't bigas lang? Bilang nagsalita, ba't anong gusto niyong ulam? Kahit ano. Hindi po pwede yung kahit ano. Wala po kang mabibiling kahit ano. Ganun ba? Ano gusto niyo? Manok. Manok. Ano pa? Isda. Ano pa? Itlog. Mamayang konti. Ito po, mag-grocery na kayo. Ay, ganun pala ang Diyos, mabait, nakikinig ng panalangin. Amen? Siyempre, pag ikaw ay nanalangin, ano kala mo sa Diyos mo bingi? Ano kala mo sa Diyos mo bulag? Naranasan ko na yan. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi gawang biro. Kailangan may itatanim ka para pagdating ng ani, aanin mo yan. Amen? Everybody say, praise the Lord! Kaya sa paglilingkod natin sa Malabing, tignan nyo, hahabulin ka na ng pagpapala. Amen! Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay ay pagpapalain ka ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Dito pa tayo sa Deuteronomio 15. Deuteronomio 28, 11-12. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 15, versikulo 10. Siya nga'y bibigyan mo, at ang iyong puso ay huwag magdamdam pagka binigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Imagine, lahat na ng hipuin ng iyong kamay. Pagpapalain ng Diyos. Sinong may kamay? Pumalakpak sa Diyos. Sinong gusto ng pagpapala? Palakpakan natin ang Diyos. Ang liwanag niyan. Amen! Lahat ng hipuin na yung kamay, lahat ng pagpapatungan na yung kamay, pagpapalain ng Diyos. Hallelujah! Ay sarap maglingkod sa Diyos. Amen! Pero nais ng Diyos, yung puso mo wag magdadamdam. Amen! Siya nga'y bibigyan mo. At ang iyong puso'y wag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa lahat ng anak ng Diyos, katulad bukas, sa atin ng mga nais pagpalain na marami, sumama pa kayo sa ating sounding. Para sa Wednesday, gawain na natin, krusada na natin.
Amen! Kusada na sa Merkules. Amen! Kaya lahat ng ating mga viewers, lahat kayo na nandyan sa inyong mga tahanan, sa mga nabigyan ng leaflets, sa mga barangay na nasoundingan, sa ating mga babayan, hindi sila makakadalo sa ating gawain kung hindi natin sila lalapitan. Hindi sila makakapunta sa ating krusada kung wala mag-iimbita sa kanila. Amen! Kaya lahat ng ating mga kapatiran, isang araw na lang na inyong gagawin, makiisa para sa ating pagsasounding. Huwag nyo nang tignan yung gagawin ninyo. Huwag nyo nang isipin kung ano pang gagawin ninyo. Ang gawin natin, unahin natin ang kalooban ng Diyos. Imagine lahat ng pagpatungan ng kamay mo, pagpapalain ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord. Gawin mo muna yung kalooban ng Diyos. Humayo ka muna. Ipakilala mo muna ang mahal na Panginoon sa mga tao. At pagkatapos yan, makita ng Diyos ang pagsunod mo. Ang mahal na Panginoon, hihipo ng puso ng mga susuporta sa pangangailangan mo. Ang Diyos sa pinaglilingkuran mo ay Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos mo ay hindi bingi. Ang Diyos mo hindi bulag. Ang Diyos natin ay totoo. Everybody say praise the Lord. Kaya pagdating ng Merkules, hanggat maaari, maaga yung iba nating mga kapatiran doon. Para yung ating mga kapitbahay sa lugar ng Magallanes, ayuan natin. Mahango na sila sa kahirapan. Ang kanilang makaramdaman ay magkaroon na ng lunas. Yung mga karatig barangay, puntahan natin yung ating mga kababayan. Malay mo, may mga loved ones kayo doon. Amen! Malay mo, may mga kakilala ka doon na may mga sakit na wala ng pag-asa. Dito na sa ating krusada, nandito ang pag-asa ng taong lalapit sa Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord. At isang linggong pahinga lang. Pagkatapos, nandun na tayo sa baknotan din. 29 and 30 para sa ating crusade, 2 araw church anniversary crusade. March 29 and 30. Kaya pinagpala tayo. Bakit? Magkasunod kagad yung ating aasikasuhin na gawain ng Diyos. Para magligtas ng kaluluwa. Amen! Dahil inuutusan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Galatia 6:9, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. At darating isang araw tayo mag-aani. Amen! Gawin muna natin yung mabuting bagay na inuutos ng Diyos. At pagkatapos natin magawa ang mga bagay na nais sa mahal na Panginoon, naniniwala ko na ang pagpapala ng Diyos, hahabulin ka na at mag-o-overtake pa sa'yo. Everybody say praise the Lord! Last verses, Hebrews chapter 10, 35 to 39. Hebrews 10, 35 to 39. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo Kapitulo 10, versikulo 35 hanggang 39. Amen, praise the Lord. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Amen! Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis. Hallelujah! Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Amen! Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugtan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Everybody say praise the Lord! Tingnan nyo, sa ating mga Ilocano, anos tikasapulan tayo. Amen! Nunalpas nga maaramid tayo, tipagayta ni Apo Diyos, parabor ti maawat tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pagtitiis, imagine mag-sounding ka, maghayo ka, nakikita na mahal na Panginoon na pagod ka, nakikita na mahal na Panginoon na nandyan, pinagpapawisan ka,
Pero ang pagpapala ng Diyos, nandyan lang ibibigay na kagad na mahal na Panginoon. Dahil pagkatapos magawa ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord! Hindi yata nabasa yung Deuteronomio 28:11-12. Pakibasa muna yun. Last verse natin yan. Hindi nabasa pala. Ito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 11 at 12. At ikaw ay pasasaganain na Panginoon sa ikakabuti mo, sa bunga ng inyong katawan, at sa bunga ng inyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na sinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang upang ibigay sa iyo. 12. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahuan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. Amen. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Grabe, napakainam ng salita ng Diyos. Pagkatapos magawa yung kalooban ng Diyos, ayan sa Deuteronomio 28:11-12. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga na yung katawan, at sa bunga na yung mga hayop, at sa bunga na yung lupa. Sa lupain ay sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan. Everybody say praise the Lord! Imagine, nakaabang na ang pagpapala ng Diyos. Bubuksan ng Diyos sa atin yung mabuting kayamanan. Amen! Kaya lahat ng anak ng Diyos na gagawa para sa kalooban ng mahal na Panginoon, talagang abangan natin ang pagpapala ng Diyos. Kakatok at kakatok na sa atin. Amen! Ibibigay ng Diyos, hallelujah, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang iyong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapairam sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. Everybody say praise the Lord! Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos na matatapat, asahan natin ang pagpapala ng Diyos. Makiisa tayo sa ating banal na kusada. Amen! Ating banal na kusada. Itong Merkules na hanggang Linggo. Kaya salamat sa ating parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, ating beloved Mama Dear San Pastor Lina Kumon Almeda, sa kanilang mga turo at aral panalangin na hindi natin makakalimutan. Tayo ay patuloy nakikilos para sa kaligtasan pa ng maraming kaluluwa. Naaagawin natin sila sa apoy. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya bawat kapatiran narito, ang inyong puso, ang inyong isip, ang buo nating pagkatao, minsan pa i-surrender natin sa ating mahal na Panginoon. Pagkatapos na magawa mo ang kalooban ng Diyos, pagpapala na kagad ang darating. Habang tayo maawit sa ating mga nandito na mga kapatiran, maging sa ating mga bisita galing po sa Baguio, kung saan makigaling mga kapatid, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. At sa ating mga makakasama sa sounding, sa ating gawain, salamat sa pinadala ng mahal na Panginoon na ating mga magiging kasama, katuwang para sa ating gawain, mga choir members, sa ating mga nagtuturo ngayon. God bless you sa inyong pagpunta rito sa ating pastoral house sa Bangar, sa pag-iingat na mahal na Panginoon sa inyong mga pagbabiyahe. Salamat sa ating mahal na Panginoon na kayong inutusan ng mahal na Panginoon makiisa para sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Pagpalain tayo lahat ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Habang tayo umaawit, purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
hard sometimes. It's not so hard to fly. We need to make this easier for you. It seems so hard sometimes. But I know that Jesus is there. Embrace upon His loving arms forever. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil alay magpuli sa ating pinakamamahal na Jesus. Surrender our life to dear Jesus. Hallelujah. Suko natin ang ating buhay sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating mga viewers, at sa lahat ng mga anak ng Diyos na nandiyan sa inyong mga tahanan. Hallelujah. Sa mga hindi nakatalo. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin lahat. Merkulis ng ating pananalusada para sa kaligtasan pa na maraming kaluluwa. Hallelujah. Isang makasalanang nagbabalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel na nag-aawitan sa ating mahal na Panginoon. Higit sa lahat ang Diyos natutuwa. Hallelujah. Kaya tayo kikilos para sa kaligtasan pa ng ating mga kababayan. Tayo'y magpasalamat, tayo'y ginagamit ng mahal na Panginoon sa ating mga nagawain. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung sampa sa Tagalog. Hallelujah. Ilagak mo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ay yung buhay. Iniibig na tayong lubos. Hallelujah. Hindi ka na pababayaan sa oras ng kagipitan. Hallelujah. Hindi ka na pababayaan. Hallelujah. Hallelujah. Pagtawag mo sa Diyos, nandiyan ang sagot. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sa kanyang mga utos ay babayan, hindi na iiwan. Sa pagkakasang nag-ibig ko, sige na Jesus. Tumawag ka na, nag-ibig na si Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa trabaho, pinakas ng Diyos. Sa pagkakas, maghanap umiling. Sa buhay ko, isang napibig ko, pagkuha ng puso ay Diyos. Tumawag ka lang, naghihintay si Jesus. Sa buhay magkasas na laho, magkasayang sa Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat na ating minamahal ng mga kapatid na narito at sa lahat na ating minamahal ng mga viewers. Hallelujah. Sa ating mga naglilingkod sa ating malabayan, lagi nating isipin ang kabutihan ng mga Panginoon. Pag iniisip mong kabutihan ng Diyos, imposibleng hindi ka iiyak. Imposible na hindi ka mapupuspos pag iniisip mong kabutihan ng ating mahal na Panginoon.
Kaya sa bawat anak ng Diyos na may Espiritu ng Diyos, sabi ng Biblia, ikaw ay mapalad. Lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Amen. Kaya sa lahat ng mga narito na mga kapatiran, magkaisa mo tayong manalangin sa lahat na po ng ating mga pangailangan para sa atin na rin asikasin na kusada. Maging pagpapala tayo sa araw ng Miyerkules na ating pag-umpisa ng ating banal na kusada sa 5 araw. Hallelujah. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Narito yung mga anak, mahal na Panginoon, mga kapatiran na masipag na nagsisipaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, dumadalo, nagpapalaga sa kanilang kaligtasan. Hallelujah, gamitin mo kaming pagpapala, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa 5 araw na pag-aasikaso namin ng kusada sa Barangay Magallanes, mahal na Panginoon. Hallelujah, gamitin mo kami na magligtas sa mga kaluluwa, mahal na Panginoon, na agawin namin sila sa apoy, mahal na Panginoon. Lahat-lahat ng mga kapatiran, maging pagpapala, mahal na Panginoon, sa kursada. Ang mga tatayo sa banal na pulpito, ano man ang gagampanan nila, mahal na Panginoon. Hallelujah, gamitin mo kaming pagpapala sa aming mga kababayan, higit sa lahat sa iyo, mahal na Panginoon. Tulungan mo ang bawat sa malabay mga awit, mahal na Panginoon. Gamitin mo ka lang mga tinig sa pagpupuri, sa pag-awit, mahal na Panginoon, na madama namin ay matamis na presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah, kami lahat, mahal na Panginoon. Pagkaisahin mo ang aming espiritu, ang aming puso at kaisipan, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin aming parents in the Lord, mabilabi ang mga children ng abang lingkod. Pagpalain mo kami lahat, tulungan mo kami. Hallelujah, wala po kami magagawa kung sa ng aming, mahal na Panginoon. Ikaw lamang ang aming inaasahan, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Lahat tayo magliansa ng ating mga sarili. He shall lance and the sick shall recover. Yes, Lord, there is Jesus. Bless us, Lord, and heal us, Lord God. Remove sicknesses in our bodies, Lord God. Demons upon primitive sickness and diseases, I command you to cast out in the name of Jesus. Lahat ng sakit, karamdaman, maalis ka sa aming mga katawan. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, cast out. Fever and flu, cast out. Blindness, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. All skin allergy, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. All diabetes, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Sakit sa lalamunan, cast out in the name of Jesus. Pagkabak na pagkatomboy, alisin mo sa lahat tayong mga patiran ng kahirapan, mga Panginoon. Bless us, Lord, and heal us, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Supply all our needs, Lord God. Supply all our needs for crusade, Father, there is Jesus. Supply all our needs, Lord God. Bless our beloved brethren, Lord God. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo ang aming banal na gawaing kulsada sa pangunang dalangin ng parents of the Lord, ang beloved Almeida children. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lahat tayo mga panig ko, magtaas ang ating mga banal na kamay. Hallelujah. I count 1, 2, 3 and shout hallelujah, praise the Lord. Jump. Lahat tayo sabay-sabay, ha? 1, 2, 3. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you, beloved kapatiran, sa lahat ng ating mga minamahal na mga viewers, lahat. Para po sa ating mga baguhan, sa mga viewers natin, sa naabot ng ating banal na gawain ngayong linggo, huwag natin kalimutan, mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya sa ating mga baguhan, sa mga nahayuan, sa lahat na nabigyan ng mga leaflets, mga nakausap natin ng personal, mayroong mga may sakit dyan, may mga loved ones yan, na nangangailangan ng tulong na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat ay mag-pray na magamit tayo ng mahal na Panginoon sa 5 araw na banal na kusada, 19, 20, 21, 22, and 23. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Sa lahat ng ating mga kapatiran, pumunta po kayo ng maaga-aga doon. Kung pwede alas 9, nandun na yung ating mga kapatiran. O mas maaga pa kayo doon, mas mainam. Dahil 5 araw tayo doon sa lugar natin na pagdadausan ng kusada. Safety tayo doon, mga kapatid ko. Safe na safe tayo doon. Hallelujah. Kaya sa ating mga viewers, mayroong Diyos na nagmamahal sa atin.
Sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, mga baguhan, mga labon sa ating mga kapatiran, 4 na reglamento ng kaligtasan ay mahalaga. The 4 requirements of salvation. Gospel is the power of God unto salvation. 4 requirements of the gospel for our salvation. Pananampalataya, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya kailangan lagi kang makinig, manood sa ating banal gawain, dumalo. Ang pananampalataya nakukuha sa pagdalo, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tutubo, lalago ang pananampalataya mo. Ang pangalawa ay pagsisisi. Godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi. Maka-Diyos sa pagbabalik loob sa ating mahal na Panginoon. Hindi religious repentance. Dahil pag ikaw ay religyoso, parang sapat na sa'yo. Maglingkod at hindi maglingkod sa Diyos, parehas. Pero pag ikaw ay gusto ng langit, sundin mo ang utos ng Diyos. If you love me, keep my commandments. Kaya mahalaga ang pagdalo, mahalaga ang paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Godly repentance, pagbabalik loob sa ating mahal na Panginoon. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. At doon sa ating pagkukusadahan, meron tayong baptismal tub doon. Para doon sa mga may sakit, doon na kayo babautismuhan. Pero yung iba, kung gusto nyo sa dagat, pwede rin. Pwede rin tayo magbautismo sa dagat dahil medyo malapit-lapit lang tayo sa dagat para sa ating pagdadausan ng krusada. Pero mas mainam para doon sa mga may sakit, doon na kayo magpabautismo sa venue natin, sa lugar ng ating pagdadausan ng krusada. Lahat ng ating mga baguhan, yan ay importante. Kumbaga Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of dearest Jesus Christ for the remission of your sins. Doon pa lang mapapatawad ang ating kasalanan. Walang makasalanan na makakapasok sa langit. Kaya pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, sa lahat ng ating mga baguhan, na nais na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Tayo manalangin sa ating mga baguhan, sa ating mga viewers. Sabihin niyo, mapagpalang Ama sa langit, pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na akin napakinggan. Ako'y nagbabalik loob na sa iyo upang matanggap ko ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Mahal na Panginoon, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na isa ako sa naagaw sa apoy ng impyerno. Mahal na Panginoon, iibig kita, maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampu na kayo mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now dearest Jesus. Serve dearest Jesus faithfully. Sa lahat ng ating mga baguhan, to all viewers, repeat this prayer and follow this prayer after me. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, thank you, Lord, for your love, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Lord, dearest Jesus, I believe in you, I trust in you. Give me a holy life, give me a faithful life. Dearest Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul, save me and all my loved ones. In Jesus' name, write my name in the book of life in heaven. In Jesus' name, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan ng pinakamamahal na Jesus, lahat po ng tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sulat mo ka ng mga pangalan sa aklat mo sa langit. Gabayan mo sila patnubayan, maliwanag na mababasa ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, mahal na Panginoon. Bless our beloved viewers, Lord God. Bless them to the first, our beloved parents in the Lord, beloved Almeida children, Almeida family, your humble servant. Bless our beloved viewers, Lord God. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Write their name in the book of life in heaven clearly, Father. Bless them, O Lord God. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Clap our hands to dearest Jesus. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. God bless you sa lahat natin minamahal na mga kapatiran, sa ating mga viewers. Continue serving dearest Jesus.
attend for our crusade sa lahat ng ating mga baguhan. Dumalo kayo sa ating krusada kung saan kayo malapit na pwedeng pagdaluhan ninyo sa ating gawain na Wednesday, Friday, and Sunday. At sa ating mga church anniversary and crusade, pwede po kayong dumalo dyan. Basta hanapin nyo yung logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, patuloy tayo mag-imbita para sa ating banal na krusada, sa ating banal na gawain. Tayo manalangin muna sa ating pagtatapos. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ng pinakamamalapay na Jesus. Salamat po muli, malapay noon sa tagumpay ng banal na gawain ngayong linggo dito po sa aming banal na gawain sa Banggar. At salamat din sa Baknotan na natapos na gawain. Salamat sa mga kapatid na kadalo, malapayan. Salamat po. Bigyan mo kami ng pusong nagkakaisa para sa pagdalo, paglilingkod sa gawain mo at sa kursada mo, malapayan noon. Mga kapatid ang bukas ang kalang mga puso na nagbibigay, malapayan noon, sumusuporta sa imbala na kursada. Pagpalain mo sila, ibalik mo sa kanila higit sa kanilang inaasahan ang kanilang pinagkakaloob, malapayan noon. Pagpalain mo lahat ng aming mga viewers, lahat ng aming mga kapatiran sa manaabot ng banal na gawain ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa susunod na hallelujah, gawain mo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga manggagawa na nag-aasikaso ng mga banal na krusada, mga church anniversary, mahal na Panginoon. Salamat po muli, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming banal na gawain. Salamat, mahal na Panginoon, sa hallelujah, na dama namin ay matamis sa presensya. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mensahe ng kaligtasan, madapay na patuloy namin na ipapangaral ang ebanghelyo ng pagliligtas. Pagpalain mo kami lahat, ipagkaloob mo sa amin na masaganang buhay, masaganang pagpapala, ngayon hanggang sa pagbabalik. Tulungan mo kami palagi, malapay noon, na huwag kaming malaglag sa tukso ng pagkakasala. Gabayan mo kami, patnubayan, lukuban mo kami na yung banal na dugo at kapangyarihan. Ngayon hanggang sa pagbabalik, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pagpalain tayo lahat natin mga kapatiran sa magbibigay para sa karagdagan nating pangailangan. Magbigay ka.